Dahil sa pagkadismaya, ay muling bumalik si Mercurius sa may gusali. Kumuha ng sigarilyo at nagsindi. Walang hiyang babaylan to. Nautakan ako ah. Paano ako mapopromote nito kung wala akong napala sa panalo ko sa taong ito? Ni hindi ko pwedeng harapin si Lino. Sa ganito lang kababa na kapangyarihan na meron ako. Walang hiya talaga. Asar niyang wika at nagsimula sa marahas na paghit-hit buga ng usok ng sigarilyo. Samantala, sa bahagi naman ni Kulas, kahit wala itong malay, ay naroon naman siya sa mundo ng panaginip at kinakausap ni Inang Kalikasan. Kulas, bakit nasa mundo ka ng panaginip? Nasa gitna ka pa ng laban, di ba? Opo, Inang Kalikasan. Natalo po ako ng kaharap kong kalaban. Sinong may sabing natalo ka na? Buhay pa ang katawang lupa mo at patuloy na lumalaban para mabuhay. Ang isipan mo lang ang natalo dahil ikaw mismo ang nawala ng pag-asa. Pero, Inang Kalikasan, hindi ko na alam kung paano mananalo sa kanya. Masyado siyang malakas. At kahit anong atake ang gawin ko, ay naibabalik niya lang sa akin dahil nahihigop niya ang lakas ko. Naiintindihan kita, Kulas. Pagod ka na sa tagalang pakikinigma mo riyan sa lugar ni Lino. Kaya nababawasan na ang iyong galing sa pag-iisip para sa mga taktika sa pakikipaglaban. Ganun lang ba yun, Inang Kalikasan? Sa tingin ko, mahina lang talaga ako. Kaya mas nahihirapan ako sa mga laban ngayon. Hindi kagaya noong dati. Kita mo kasi Lino ngayon oh. Parang lahat ng kalaban na iharap sa kanya ay kayang-kaya niyang talunin. Kulas, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kakayahan ni Lino. Marami siyang pinagdaanan na pagsubok na mas mahirap pa sa mga pinagdaanan mo at hindi siya lamang ng kapangyarihan sa iyo. Noong magsimula ay magkapareho lang kayo ng antas. Pero ikaw, huminto ka sa pagiging babaylan mo at namuhay ng normal gaya ng mga pangkaraniwang tao. Pero si Lino ay hindi. Hindi siya tumigil na lumaban at hindi rin siya tumitigil na mag-isip kung paano lumaban ng tama. Kaya siya palaging nananalo sa laban. Hindi rin dahil sa ginagalingan niya para sa kanyang sarili. Handa siya palagi na mamatay. Ang hindi siya handa ay ang makitang may masasaktan sa mga kapamilya, kaibigan at mga kasama niya. Iyon ang dahilan niya, kaya siya patuloy na lumalaban at nag-iisip ng kakaibang paraan para sa laban. Subukan mong mag-isip katulad ni Lino. Kalimutan mo ang sarili mo at isipin mo ang kapakanan ng iba. Pagdating naman sa laban, alalahanin mo lahat ng kakayahan at kapangyarihan na meron ka. Isipin mo kung alin ang mas aakma sa laban. Depende sa makakaharap mong kalaban. Gagamitan mo ba ng tinidor ang sabaw? O gagamitan mo ng kutsara ang mga pagkain na dapat tinidor ang ginagamit? Iyon ang punto ko. Sige na, gumising ka na at lumaban sa paraang pinag-iisipan. Ibabalik ko sa iyo lahat ng kapangyarihan mo na ibinalik mo sa lupa. Pagkatapos lang magsalita ni Inang Kalikasan, ay biglang natahimik ang paligid ni Kulas. Pero nasa isang lugar siya, nakahalintulad na isang tahimik na kagubatan. Pinag-isipan niyang mabuti ang kanyang mga gagawin kapag muli siyang nagkamalay. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iisip, ay muli na siyang pumikit. At noong magmulat, gising na siya sa kanyang katawang lupa. Pinakiramdaman niya ang kanyang mga kamay. Naroon na uli ang kapangyarihan na dati ay meron siya. At mas malakas pa nga kaysa sa normal. Dahan-dahan na siyang tumayo at nakitang nakatingin sa malayo ang lalaking si Mercurius at mukhang nai-stress. Nagsalita si Kulas. Pasensya ka na pare,
Kung pinaghintay kita ha, nawalan ako ng malay eh. Nagulat naman si Mercurius at nabuhayan ng dugo noong makitang buhay pa pala si Kulas. Uy! Ayos! Akala ko, tinakasan mo na ako. Madaya ka rin no. Ibinigay mo sa lupa lahat ng kapangyarihan mo noong mawalan ka ng malay. Kaya wala tuloy akong mahigop sa'yo. Mabuti at nagbalik ka. Kasama mo bang bumalik ang mga kapangyarihan mo? Oo. Heto, dala ko. Wika pa ni Kulas, sabay ipinakita ang kanyang kamay na may mumunting kuryente na gumuguhit. Halos umabot naman sa tenga ang ngiti ni Mercurius. Di sige, tara na, ipagpatuloy na natin ang laban. Wika pa ni Mercurius, sabay pinitik na sa malayo ang hawak na sigarilyo. Sa katunayan, pangatlong stick niya na iyon. Agad niyang dinampot ang itak at bumaba na sa harapan ng gusali. Patakbo na siyang sumugod kay Kulas dahil gigil na siyang talunin ito para makuha na lahat ng kapangyarihan. Pero bago pa man siya makarating kay Kulas ay nakita niyang inilapat ni Kulas ang isang kamay sa lupa. Biglang umuga ng marahas ang lupa sa lokasyon nila. Kaya nabuwal si Mercurius habang tumatakbo at hindi nakarating kay Kulas. Aba! Gumagamit ka na ng ibang estilo ah! Wika noon at pilit na tumatayo. Kumumpas naman si Kulas sa itaas. Biglang lumakas ang hangin at nakabuo ng 4 na ipo-ipo. Marami sa mga sanga ng puno ang nabali. Sa isang kumpas ni Kulas ay tila bala ang mga iyon na sumirit patungo kay Mercurius. Kahit nahihirapang tumayo, ay pinilit ni Mercurius na pagtatagain ng kanyang mahiwagang itak ang mga sanga na iyon, kaya nagkaputol-putol ng halos tag-iisang dangkal. Muling umuga ng marahas ang lupa. Kasabay noon ay ang paglutang ng maliliit na bato. Pinilit ni Mercurius na tumayo at tumakbo papalapit kay Kulas para makaatake na siya agad. Pero halos magkakasabay na sumirit sa ere ang maliliit na bato na kahit pasalagi ni Mercurius ay halos wala naman siyang matamaan dahil maliliit lang naman iyon. Pero noong tumama sa kanyang katawan ay tila kasing puwersa ng bala ng baril ang epekto. Nagkasugat-sugat siya sa braso at sa mukha. Walang hiya ka! Lumaban ka ng malapitan! Hamon pa ni Mercurius, pero seryoso lang na nakatingin sa kanya si Kulas. Sa muling pagkumpas ni Kulas ay may lumabas na hindi mabilang na ugat ng kahoy na may mga tini. Mabilis iyong kumapit sa mga paa, katawan at mga braso ni Mercurius. Tumarak rin ang matatalim noon na tini, kaya napapaliad ang lalaki sa sakit. Nang ituro ni Kulas ang kamay pa ibaba, ay may lumabas na kulay gintong ugat at kumapit sa kanyang kamay na naging itsurang latigo na 1 metro ang haba at may mga tinik rin ang dulo. Nagsalita si Kulas. Di ba? Gusto mo nasaktan kita ng malapitan? Eto na ako, pagbibigyan kita. Wika ni Kulas at lumapit kay Mercurius. Saka sinimulan ang paglatigo gamit ang gintong baging na may mga tinik ang dulo. Sige, ngayon mo higupin ang kapangyarihan ko. Wika pa ni Kulas at nagpatuloy sa paghagupit kay Mercurius. Sa bawat bawi niya ng latigo ay may sumasamang laman at tumatalsik na dugo. Kaya nagkauka-uka ang katawan ni Mercurius. Noong mapagod na si Kulas ay tumayo na ito ng tuwid sa harapan ni Mercurius. Ngayon, ituturo ko naman sa'yo kung paano manguha ng kapangyarihan ng iba. Ginagawa ko rin yan. Pero ang pinagkaiba lang natin, dahil hindi ko inaangkin ang kapangyarihan na nakukuha ko, ibinibigay ko yun sa kalikasan. Dahil sa kanila din naman talaga yan ang galing. Sige, ngayon na! Wika pa ni Kulas.
Biglang humigpit ang kapit ng mga ugat sa katawan ni Mercurius. Tapos may 3 malalaking ugat na kulay ginto. 2 sa harapan ang tumusok sa magkabilang dibdib ng lalaki at isa naman sa likuran sa bahagi ng puno ng balakang. Doon na pumalahaw ng ubod ng lakas si Mercurius habang unti-unting kumukulubot ang mukha at balat sa buong katawan. Maging ang mata ay pumuti na tila nagkaroon ng makapal na katarata hanggang sa tuluyan ng matuyo na tila natuyuan na talaga ng dugo at maging ang laman ay kasamang nahigop ng mga ugat. Noong wala ng masipsip ay saka palang bumitaw ang 3 ugat. Tapos nagkaroon ng biyak ang lupa at hinila ng maliliit na ugat ang katawan ni Mercurius pailalim. Saka muling sumara. Napaupo naman si Kulas sa lupa dahil sa pagod. Noong mapatingin siya sa kanyang palad ay wala na ang naging sugat niya roon. Kahit peklat ng sugat ay walang natira. Maging ang mga sugat niya sa mukha at katawan ay naghilom na rin lahat. Naisipan niyang lapitan iyong bayong ni Mercurius dahil nakakaramdam siya ng pagkauhaw. Nakita niyang may 1 galon pa roon na tubig. Inamoy niya iyon. Mukhang malinis naman ang tubig na laman. Mabuti na lang hindi ka aswang dahil tubig na malinis ang baon mo. Wika pa ni Kulas ng pabulong. Kinalkal niya pa ang laman ng bayong. May ilang biskwit pa roon. Kaya kinain niya na rin bago tinulakan ng tubig. Aalis na sana siya noong maalala ang espada ni Mercurius. Sa maling kamay ay magagamit pa iyon sa masama. Kaya dinampot niya iyon tapos umusal ng orasyon. Nagkaroon naman ng maliit na biyak ang lupa at may mga ugat na maliliit na lumabas. Doon niya inihagis ang itak. Kinapitan naman iyon agad ng mga ugat at hinila na pailalim ng lupa. Saka muling nagsara ang lupang nabiyak. Inang kalikasan, maraming salamat po. Sa inyong mga puno, ugat, lupa at hangin, maraming salamat sa tulong niyo sa akin. Wika niya at nagsimula ng maglakad papabalik ng Citadel Building. Kahit naman madilim ay ayos lang, may dala naman siyang flashlight. Nakita niya ang pouch bag niya na inilapag niya kanina sa isang puno. Naroon ang communication device niya. Isiniksik niya iyon sa kanyang tenga saka pinindot. Bailino, tapos na ako rito, pabalik na ako dyan. Huwag ka muna papasok ng Citadel. Sasamahan kita pumasok dyan. Siguradong punong-puno ng patibong ang loob ng gusaling yan. Copy that, Bay Kulas. Congratulations sa pagkapanalo mo sa laban. Salamat, Bailino. Pero buwis buhay rin yun eh. Akala ko nga katapusan ko na. Naku, Bay Kulas, tandaan mo, nasa panig tayo ng kabutihan. Kaya hindi tayo pwede mawala sa mundong ito. Mawawala ng tagapagtanggol ang mga inosente. Kaya kahit gaano kahirap ng laban, ay huwag kang mawawala ng pag-asa. Marami ang umaasa sa atin. Oo, Bailino. Sige, tatandaan ko yan palagi. Sagot naman ni Kulas at muli nang pinatay ang kum sa kanyang tenga at ibinalik sa sling bag. Saka nagpatuloy sa paglalakad papabalik ng Citadel Building. Samantala, atin namang dalawin ang sitwasyon ng ating mga bidang kusinero na sina Tingting at Mancio. Noong sabihin ni Damian ang lokasyon ng mga makakalaban, ay agad na ring umalis ang dalawa. Bay Tingting, anong diskarte natin ito? Depende, Bay Mancio. Sa tingin ko kasi, hindi naman tayo ipapakalaban sa mga may kapangyarihan, no? Dahil alam nilang wala tayong powers. Kaya aasahan natin na bugbugan ang kakaharapin nating laban. Tsaka, yung pangalan ng makakaharap natin, mukhang kabaliktaran natin eh. Kung tayo palaging gutom, siya naman ay si Busog. Napahalakhak naman ang tawa si Mancio. Langya naman ba yung Tingting mga kalaban natin? Puro lang yata kasamaan ang iniisip. Hindi mo lang nagkaroon ng time na mag-isip ng magandang alias.
Busog talaga? Oo eh, pero humanda tayo. Dahil hindi yun magiging miyembro ng samahan ng Black Triangle kung magpakabusog lang ang alam noon. Dalawa lang naman yata ang qualification para maging miyembro ng grupo nila. Kung hindi ka aswang, ay dapat isa kang pusakal na kriminal. Kaya sa tingin ko, kriminal ang makakaharap natin. Tila kinakabahang turan pa ni Tingting. Sabi naman ni Mancio, Boy Tingting, ganito ang technique natin sa mano-manong laban ha. Palagi kang sa ibaba at ako sa itaas dahil mas matangkad ako sa iyo. Okay, sige Bay Mancio. Saglit lang pala Bay Tingting, nadjijinggil ako eh. Naparami yata ang inom ko ng tubig kanina. Sabi naman ni Tingting, We, baka naman kinakabahan ka lang kaya ka nadjijinggil. Hindi ko rin alam eh, baka kasama na rin yun. Sino bang hindi kakabahan? Kakatagpuin natin ang taong walang ibang nais gawin kundi ang patayin tayo. Kaya walang nakakahiya kung aaminin kong kinakabahan rin ako. Sabagay, tama ka Bay Mancio? Sige tara, nadidinggil rin ako eh. Nadamay na yata ako, pati ako kasi kinakabahan na rin. Pagsang-ayon ni Tingting at pareho na silang nagtungo ni Mancio sa isang gilid kung saan may makapal na talahiban. Matapos makapagbawas ng tubig sa katawan, ay nagpatuloy na sila hanggang sa makarating sa isang lumang gusali na may mga gulong at mga lumang drum ang nakatambak. Tao po, Mamang Busog, nariyan ka ba? Wika ni Mancio. Tangi, bakit mo tinawag? Nasaan ang element of surprise? Hindi alam niya nang narito na tayo. Wala na tayong advantage. Wika pa ni Tingting. Ha? Kailangan ba ng surprise? Tanong naman ni Mancio. Nang may nagsalita sa itaas ng isang container van. Hindi na kailangan dahil malayo pa lang kayo ay nakikita ko na kayo rito. Wika noon sabay taas ng hawak na telescope. Napatingala ang dalawa at nagulat sa itsura noong lalaking nagsasalita. May katangkaran iyon, kulot ang buhok, busagra ang ilong at may malaking tiyan. Maliban sa itsurang ganoon, naka-full battle gear, may 2 punyal na nakasiksik sa may harapan ng damit, tapos may mahabang itak sa likuran at nakasabit sa balikat ang isang malaking baril na may napakaraming bala na nakapulupot sa katawan. Langya, ano yan? Sinturon ni Judas? Tanong ni Mancio. Sabi naman ni Busog. Hindi, sinturon ito ni Busog. Tawa pa noon. Napalunok ng laway ang dalawa dahil isang pangkaraniwang baril lang ang dala nila at may tig-3 magasin, tapos 2 45 caliber na baril at 2 granada, tapos itak at isang punyal. Sabi ni Tingting, Naku, Bay Mancio, mismatch yata. Parang si Rambo ang makakaharap natin eh. Napakarami niyang dalang armas. Sabi naman ni Mancio, Kaya natin yan Bay Tingting, 2 naman tayo eh. Tandaan mo, hindi kailangan ng maraming bala para magtumba ng isang tao. Isang bala lang ang kailangan na ipapatama mo sa ulo o sa puso. Kaya kung tutuusin, ay sobra-sobra pa nga ang dala natin para sa kanya. Sabi naman ni Tingting, May punto ka dyan Bay Mancio, pero napakaliit ng punto mo. Mismatch pa rin ito sa paningin ko eh. Sabi naman ni Busog, Ano? Magkikwentuhan na lang ba kayo dyan o maglalaban tayo? Papagabi na oh. Ayokong patagalin ang laban na ito dahil magluluto pa ako ng kakainin ko. Strict pa naman ako sa diet ko. Kailangan pagpatak ng alas 7, makapaghapunan na ako. Sabi naman ni Mancio, Sige, game. Bumaba ka na riyan at maglaban na tayo. Sabi naman noong si Busog, Okay, sabi niyo eh. Sabay hagis ng 2 granada sa kinaroroonan nilang Mancio at Tingting. Kaya naman, nagkandara pa ang 2 sa pagtakbo, sabay talon sa kabilang bahagi ng isang malaking bato.
Langyang tabatso yun ah! Walang pasabi, granada agad! Reklamo pa ni Tingting. Sabi naman ni Mancio, hayaan mo na, gaganti tayo! Wika nito, sabay hagis din ng isang granada sa direksyon ni Busog. Noong makita ni Busog ang granada, ay agad rin iyong napadive sa kabilang bahagi ng mga nakatambak na drum. Bay Tingting, sa kaliwa ka, sa kanan ako! Okay Mancio, sagot ni Tingting at agad nang naglakad ng payuko. Hindi pa nga siya nakakaikot sa kaliwang bahagi, ay bigla na lang siyang pinaulanan ng bala ni Busog. Binilisan ni Tingting ang takbo dahil maaabutan siya ng nakabuntot na linya ng bala. Tuloy-tuloy kasi ang sirit ng bala mula sa baril noong matabang lalaki. Pagkarating sa unahan, ay diretsong nagdive si Tingting sa kabilang bahagi ng nakatambak na mga malalaking gulong. Noong huminto ang pagbaril ni Busog, ay agad siyang tumayo at bumaril din. Pero nakita niyang tila hindi takot sa bala ang lalaki. Nakangisi lang iyon na umiilag lang ng paunti-unti. Pero noong si Mancio na ang bumabaril sa kanang bahagi, ay napilitan na iyong mag-cover. Noong makita ni Tingting na nagsisimula ng bumaril si Mancio ng malapitan, ay doon na siya nakakuha ng lakas ng loob. Agad siyang nagpalit ng magazine ng baril, saka sumugod na rin. Pinagbabaril siya ni Busog, pero imbis na magtago ng matagal, ay yumuko lang siya at lumipat ng pwesto at muli ring bumaril. Pareho na sila ni Mancio na pasulong ang lakad at bumabaril, kaya kahit papaano ay natataranta na rin si Busog dahil nararamdaman niyang palaban ang dalawa. Noong una kasi ay ramdam niya ang kaba ng dalawang katunggali, pero ngayon pareho ng seryoso ang mukha at tila hindi natakot sumalubong sa mga bala niya. Kinargahan niya ng grenade ang launcher ng baril at ipinutok sa direksyon ni Mancio, pero mabilis iyong nakaliko sa isang puno at habang papalayo ay bumabaril pa rin. Nagulat si Busog nang tamaan siya ni Mancio sa balikat. Noong pagkalingon niya kay Tingting ay malapit na rin iyon, kaya tinira niya rin iyon ng grenade. Pero napakabilis ng tumakbo ni Tingting at nag-cover din sa nakatambak na mga gulong. Lalapitan niya sana iyon, pero isang granada naman ang nakita niya sa ere na papunta sa direksyon niya. Kaya siya naman ang napilitang mag-dive sa talahiban. Bago siya bumangon ay nakita niyang malapit na si Tingting. Kaya binunot niya ang maiksing baril at pinagbabaril iyon. Nagpasigsag naman ang direksyon si Tingting. Pero nasapul din iyon ng mga bala sa balikat. Pero hindi iyon ininda ni Tingting at tumalon ng mataas habang hawak ang kanyang itak. Noong babarilin niya sana iyon ni Busog, ay nakita niya naman sa kanyang kanan si Mancio. Nakatutok na ang baril. Noong pumutok ay tinamaan rin siya sa dibdib. Tiniis niya iyon at gumulong na lang papalayo sabay bunot ng itak. Noong barilin niya si Tingting ay wala na siyang bala. Wala na rin siyang oras para magkarga ng bagong magazine. Kaya binato niya na lang kay Tingting ang baril na nailagan naman ang huli. Pagkalapit ni Tingting ay napakabangis ng aura nito. Napakabangis din itong tumaga. Agad namang itinaas ni Busog ang kanyang itak, kaya nasangga ang atake ni Tingting. Gumuhit pa ang kislap ng kuryente noong magtagpo ang dalawang itak. Kaliwa kanan ang pagtaga ni Tingting na sinasalag naman ni Busog. Talagang pinapatunayan niya na isa siyang tunay na kriminal at bihasa sa paggamit ng sandata. Isang sipa ang binigay niya kay Tingting, kaya ito napatihaya. Pero noong mag-follow up ng pagtaga ay mabilis nakarolling si Tingting. Pagkabalik ay nakarolling pa rin, pero taas baba ang wasiwas ng itak. Ang punteriya ay ang binti ni Busog, tapos sasanggain ang itak. Noong makita ni Busog na babaril uli sa kanya si Mancio,
ay nag-rolling na rin siya sa lupa at lumipat sa kabilang bahagi. Doon pa lang tumayo si Tingting. Napapabilib mo ako, bata! Kanina, parang takot na takot kayo sa laban. Pero ngayon, parang nagmamadali na kayong mamatay. Sabi naman ni Mancio. Anong nangyari sa iyo, Wai Tingting? Parang bigla kang sinapian eh. Nag-aalalang tanong ni Mancio pero hindi sumagot si Tingting. Humahangos lang iyon ng marahas at halatang nanggigigil pa rin sa laban. Sabi naman ni Busog, masaya na ang laban na ito ah. Hoy ikaw, ibaba mo yung baril mo. Magmano-mano na lang tayo. Mas masaya yun. Wika noon at hinubad ang nakapulupot na bala sa katawan. Maging ang natirang isa pang 45 caliber na baril ay inihagis na rin sa gilid ng puno. May inilabas iyon na maliit na bote na may lamang tubig. Half-time break muna tayo ha. Kayo, baka may baon kayong tubig dyan. Uminom na rin muna kayo. Baka huling inom nyo na yan. Kinapa ni Mancio ang isa sa mga bulsa ng kanyang cargo pants. Nakakuha siya ng 2 chocolate. Binuksan niya ang isa, tapos iniabot naman ang isa kay Tingting. Pero hindi iyon tinanggap ng huli. Tapos kumuha naman siya ng tubig. Inabutan niya rin si Tingting ng tubig. Iyon ang tinanggap ni Tingting at nilago. Sa kamuling ibinalik kay Mancio ang kalahati. Sabi ni Busog, ano? Ayos na kayo? Ituloy na natin ang laban. Ginaganahan na ako eh. Sabi naman ni Mancio, oo, ready na kami. Wika nito at bumuelo na sana sa pagsugod. Pero walang ano-ano ay humarurot ng pagtakbo papasugod si Tingting. Anak ng pating Wai Tingting, hintayin mo ako ah! Reklamo ni Mancio dahil iniwanan na siya ni Tingting. Hawak ni Tingting ang isang jungle knife sa kaliwang kamay. Itak naman sa kanan. Pagkasalubong ni Busog ay isang napakapwersang pagtagpas sa balikat ang iginawad ni Tingting. Sinalag naman iyon ng huli at gumanti ng pagtuhod para sana asintahin ang tagiliran. Pero nagulat si Busog noong makitang isang jungle knife ang sumalubong sa kanyang tuhod at ibinaon iyon sa hita. Kaya napasigaw siya sa sakit. Gamit ang puwersa ng braso ay siniko niya si Tingting sa mukha dahil nakayuko pa iyon kaunti. Kaya sumargo rin ang siko niya sa mukha ni Tingting. Napilitan si Tingting na umatras dahil nagdilim ang kanyang paningin noong tamaan siya ng siko sa mukha. Si Mancio naman ang sunod na umatake. Isang itak lang ang hawak noon. Inilabas ni Busog ang isang panyo at tinalian ang sugat sa hita. Tapos may inilabas na heringgilya saka itinarak sa kanyang hita. Isang uri ng gamot para magmanhid ang sugat at wala siyang maramdaman na sakit. Noong makita ni Mancio na nakaredy na uli si Busog, ay sumugod na rin siya. Dahil sa pareho silang magaling sa hand-to-hand combat, kaya pareho nilang namaniobra na madisarmahan ang isa't isa. Pareho na silang walang hawak na itak. Mano-mano na ang laban. Literal na hand-to-hand combat dahil suntukan na lang talaga at mixed martial arts. Isang mabilis na jab straight ang ibinigay ni Busog na sinalubong naman ni Mancio ng mabilis na pitik ng sipa. Kaya mabilis na hawi ang kamay na iyon saka nag-counter punch gamit ang jab straight sabay patalon na turning back kick. Nasalagman iyon ni Busog pero dahil sa puwersa ng sipa ay tumama pa rin sa mukha. Alam ni Busog na dapat close quarter ang pantapat sa ganoong estilo ng pakikipaglaban. Kaya agad siyang sumugod at tinanggap ang mga atake ni Mancio hanggang sa maipit niya ito sa malapit sa puno. Dahil sa kulang sa space, kaya hindi na makasipa si Mancio. Mano-manong suntukan na uli sila. Bayo sa mukha at bayo sa sikmura. Anak ng pating, ano bang kinain mo? Gummy bears?
Tumatalbog lang ang suntok sa tiyan mo eh! Reklamo ni Mancio. Balak niyang asintahin ang sikmura ng paulit-ulit para manghina. Pero baliwala. Hanggang sa magulat siya dahil may isa pa palang nakatagong punyal si Busog. Naisaksak iyon sa sikmura ni Mancio. Nasalag niya naman iyon pero huli na. Malalim na ang pagkakabaon dahil sa malakas ang puwersa ng pagkakasaksak noon. Isang suntok sa panga at straight na sipa sa dibdib ang ibinigay ni Busog kay Mancio na nagpatimbuwang sa huli. Saktong nakarecover na kaunti si Tingting at muli na ring umatake. May dala rin na jungle knife si Tingting, kaya naman pareho na silang nagpapabilisan ng galaw para makalusot ang atake. Naramdaman ni Tingting na may dinukot si Busog sa likuran. Hindi kasi siya naniniwala na wala ng armas ang lalaki. Dahil bakit may nahugot pa na kutsilyo na naisaksak kay Mancio. Pagkatutok ng baril ay agad iyong hinawakan ni Tingting at nakipagtagisan ng lakas para maagaw. Pero naipalo iyon sa mukha niya, kaya siya napaluhod. Pero pagkaluhod niya ay itinarak niya naman sa ibabang bahagi ng binti ang hawak na jungle knife. Alam niyang tactical shoes ang suot ni Busog at bakal ang dulo noon. Kaya baka hindi tabla ng jungle knife kung doon niya sasaksakin. Napasigaw sa sakit si Busog dahil sa pagkakabaon ng kutsilyo sa binti niya. Noong itutok niyang muli ang baril kay Tingting, ay nahawakan na ni Tingting ang dulo. Kaya pumuputok iyon habang nakalihis ang direksyon. Tuloy-tuloy sa pagkalapit si Busog hanggang sa maubos ang bala. Narinig ni Tingting na sumigaw si Mancio. "Boy Tingting!" Pagkalingon ni Tingting ay may inihagi si Mancio na granada sa kanya. Pagkasalo ay agad niyang inalisan ng pin at inilagay sa loob ng damit ni Busog. Pero noong lalayo na siya ay nakangisi ang lalaki. "Magkasama tayong mamamatay!" Nakangising sabi pa noon. Nataranta si Tingting dahil tama si Busog. Kung hindi siya makakalayo ay kasama siya sa pagsabog. Kaya buong higpit siyang kumapit sa kwelyo ni Busog at binangga ang ulo sa mukha noon o iyong headbutt. Inulit niya pa ng isang beses kaya siya nabitawan ni Busog. Doon niya na itinukod ang kanyang paa sa tiyan noon at pumadyak ng napakalakas, kaya tumalsik siya bago pa tuluyang sumabog ang granada. Napaungol si Tingting dahil sa sakit ng kanyang pagkakabagsak. May mga bato kasi sa kanyang kinabagsakan. Nilapitan siya ni Mancio pero naupo lang iyon sa tabi niya dahil nagsisimula na rin iyong manghina. Gawa ng tama ng saksak ng jungle knife sa sikmura. "Boy Tingting, kaya mo ba akong gamutin?" Tanong ni Mancio. "Bay Mancio, sa kalagayan kong ito, mukhang hindi. Hinang-hina na rin ako at may mga tama din ako ng bala. 3 yata ang tama ko at nasa loob pa ng katawan ko ang mga balang iyon. Huwag kang mag-alala, tatalian na lang muna natin yung sugat mo para hindi ka maubusan ng dugo. Tapos, kapag nakabalik na tayo kay Kuya Lino, hihingi ako ng kaunting enerhiya para gumaling ako at magamot rin kita. Teka, maghahanap muna ako ng telang magagamit." Sabi naman ni Mancio. "Boy Tingting, baka pwedeng unahin mo muna maghanap ng pagkain. Nagugutom na ako eh." "Okay, sige, maghahanap ako. Baka may baon si Busog na itinabi lang sa loob. Hindi naman siguro siya tatawaging busog kung palagi siyang gutom, di ba? Malamang palagi siyang may baon ng pagkain, kaya siya palaging busog. Dito ka lang, ako na ang hahanap." Wika ni Tingting at dahan-dahang bumangon. Noong maramdaman na kaya niya nang maglakad, ay saka na siya nagtungo sa isang sirang warehouse at nag-ikot-ikot. Pagkabalik niya, ay may dala na siyang isang hiking bag. "Bay Mancio, maswerte tayo. Ang daming baon na pagkain ni Busog. May 3-in-1 coffee,
Tsaka may mga noodles din. Marami rin siyang tubig. At may butane stove din ang loko. Magluluto na lang muna tayo ng noodles. Tapos paghatian natin itong kanin niya. Mukha namang malinis. May nilagang itlog din na baon. Mukhang food is life din ang taong yun eh. Sabi naman ni Mancio, ang benda, nasaan na? Nalalabo na ang mata ko eh. Sa dami ng tumatagas na dugo. Benda pa ba? Akala ko pagkain na lang eh. Naku, Bay Tingting. Baka naman tumagas lang ang kakainin ko. Kung hahayaan nating may butas sa sikmura ko. Oo, sige. Magsasalang na ako ng tubig para sa noodles. Tapos, aasikasuhin ko na yung sugat mo. Uwi ka pa ni Tingting at nagsimulang i-assemble ang butane stove. Noong makapagsalang na ng ipapainit na tubig para sa noodles, ay si Mancio na ang inasikaso niya. Tinapalan niya ang sugat ng tela at tinalian paikot ng katawan. May nakita rin kasi siyang gasa para sa sugat, kaya iyon ang kanyang ginamit at nilagyan ng medical tape. Kahit parehong nanghihina dahil sa tama ng bala at saksak, ay pinagsaluhan nila ang kanin at mainit na noodles. Noong makatapos, ay doon na sila pumwesto sa loob ng sirang warehouse para matulog. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 296. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.